po namin sa iyo. Sa pamamagitan ng anak ng si Jesus, kasama ng Espiritu Santo na dahil noon, ngayon at magpakailan pa man, sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Holy Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus ay kay San Lucas. Ang kabanata po ay 3, ang mga talata po ay 6, ang mga talata po ay 1 hanggang 6. Luke chapter 3, beginning verse 1 hanggang verse 6. At ganito po ating mapapakinggan at mababasa. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarca sa Galilea. At ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Luteria at Traconite. Si Lisanias ang tetrarca sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang pinakapuno sa sacerdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at mangaral. Pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan
at pag-bautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayon, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaiah. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Iangganin niyo ang daraanan ng Panginoon, tuloyin ninyo ang kanyang mga landas, at ang bakal ng bawat lambak, at itibagin ang bawat burol at bulyo. Tutuloyin ang daang likuliko, ay patatagin ang daang baku-bako, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palakpakan natin ang malakas. Kamusta na po kayo? Actually, kasama kami ni Brother Werner na mamayan sa atin, pero kanina habang nagbibigay ako sa inyo, naisip ko na ipataas natin. Ayun po. Kaya tasatin niya sa Panginoon at tayo umawin sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay nagkasiya. Amen. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Thank you, Lord, for your wonderful presence in this place.
Ama namin Diyos na mabuti sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na mukha ng kasalanan. Ikaw ang Diyos na nakakalaman ng bagay na kailangan namin sa aming buhay. Kaya kami sa iyo ay tumatawag sa pagkatagal namin ng Panginoon. Ang pangalan ni Taglay na kapangyarihan. Kapangyarihan katagpuin ang lahat ng aming kailangan. Kaya naman, Ama, ngayong gabi, itinataas ko po sa iyo ang lahat ng bagay na hawak ng aking mga kapatid. Katagpuin mo, Panginoon, ang mga prayer-request nila sa gabi nito. Kami lahat na naandito na may lihim na kailangan para sa iyo. Lubos sa kami pananampalataya, Panginoon, na ang lahat ng bagay na aming isinulat sa kapirasong papel na ito, mga kahilingan hindi pa namin binabanggit, iniisip pa lang namin. Alam namin, Panginoon, na may pananampalataya na ngayong gabi. Ipinagkaloob mo na po ang aming kahilingan at inaangkin namin, Panginoon, ang katuparan po dito sa aming buhay. Kasabay nito, Panginoon, isinasama po namin ang aming mga kababayan na nasa bansang Japan, Panginoon, nasa bansang Libya, nasa bansang Bahrain, nasa bansang China. Dalangin namin, Panginoon, abutin mo sila ng mapagpala ng kamay. At inaangkin po namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na kung paano iniingatan mo kami ngayon. Alam namin, iniingatan mo rin sila ngayon. Panginoon, kasabay na aming pagbaba ng mga kahilingan ito, ibinababa mo na rin po ang pagpapala mo at bendisyon sa mga bagay na ito. Marami pong salamat sa biyaya po ng katuhunan sa aming kahilingan at ang lahat ng papuri at parangal ay dinabalik po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makakaupo na po kayo ng dahan-dahan at lalapitan po kayo. Marami pong salamat sa inyong pagdating sa gawain ng Panginoon. At salamat sapagkat kanina pa lamang po sa mga pagsamba po natin ay naranasan na po natin ang malakas na pagkilos sa kapangyarihan ng Panginoon. At ngayon upang lubos natin matanggap ang mga biyaya ng Panginoon sa atin, ay patuloy po tayong makikinig ng salita ng ating Panginoon, ang kanyang mensahe. At kung kayo po ay nakahandang tanggapin ang kanyang mensahe ngayong gabi, hayaan niyo po ng Espiritu Santo ang magbigay nito ng katuparan sa ating mga buhay. Alam natin ito yung sumapapit ang buwan ng Abril, ang sumapit ang buwan ng Mayo, at ito pinagdiriwang na tinatawag natin Holy Week o Semana Santa, o panahon na tayo ay maghihilay o magtitika upang muli natin suriin ang ating sarili kung tayo nga pa ay
makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Sabi po ng binasa natin kanina, in Luke chapter 3, verse 1 hanggang verse 6, ito po yung tagpo sa Biblia, dahil sa sister sa kung saan ang ating kapatid na si Juan Bautista, ang mabuting balita ng ating Diyos tungkol sa paghahari na gagawin ng ating Panginoon sa balat ng lupa. Ang ibig kong sabihin ay, si Juan Bautista ang ginamit na kasangkapan ng Diyos. Unang isinugod ng Diyos si Juan Bautista sa balat ng lupa, bago ang kanyang anak na si Jesus, upang sa pamagitan ni Juan Bautista ay maihanda niya ang daraanan po ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng mga taong magbabalik loob sa Panginoon, sa pamagitan ng mga taong katulad natin, na muli maglumbalik sa kalooban ng ating Panginoon, sa mga tao sa harapan ng ating Diyos, may mapabilis at mapadali ang pagpapalawak ng kaharian ng Panginoon sa balat ng lupa. Ang sabi po ng salita ng Panginoon in Luke chapter 3, verse 3, and he went into all the regions around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the Bro, video to, video. Isip niya gawin, nahinahal niya sapagkat huli na siya dumating o kaya maaga siyang dumating. Samantalang yung salitang pagsisisi o yung salitang repentance, ito po yung isang mahalagang bagay na dinitawan ng Biblia Juan Bautista upang turuan ang mga tao na sila po ay magbalik loob sa Panginoon upang maranasan po nila ang bautismo, bibigyan ng kapatawaran sa pamagitan ng pagsisisi o yung tinatawag natin repentance ay maranasan natin ang ganap at lubos na kapatawaran ng Panginoon.